Sa isang lugar sa Louisville, Kentucky, isang propesor ang nakaupo sa harap ng screen at nag-iisip tungkol sa katapusan ng sangkatauhan. Hindi bilang isang metapora, hindi bilang isang thought experiment, kundi bilang isang kaganapan sa kalendaryo. Ang pangalan niya ay Roman Yampolsky. Ipinanganak siya sa Riga, kinuha ang kanyang PhD sa Buffalo, at gumugol ng mahigit 2 dekada sa paggawa ng isang bagay. Sinusubukang alamin kung papatayin ba tayong lahat ng artificial intelligence. At kung oo, kailan? Siya ang nag-imbento ng terminong AI safety noong 2011, noong panahong nagtatalo pa ang buong mundo kung nakakasira ba ng utak natin ang paglalaro ng Angry Birds. Ang kanyang konklusyon, pagkatapos ng lahat ng panahong yon, hindi tayo makakaligtas. Hindi malamang na mahihirapan tayo. Hindi magkakaroon ng pagkagambala. Ang kanyang tunay, pinag-isipan at profesional na opinyon, pagkatapos ng mahigit 20 taong pananaliksik, ay nasa isang highway tayo patungo sa sarili nating pagkalipol, nakabaon ng silinyador, at ang mga taong nasa likod ng manibela ay mas interesado sa pagpapanalo sa karera kaysa sa kung may matitirang buhay sa finish line. Pero ito ang totoo, malamang na tama siya. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito mabubura sa isip mo. Gawin ba talaga ng AI ang trabaho ko? Una, ang bahaging pinaghihinalaan na ng lahat pero walang gusto magsabi sa isang dinner party. Naalala mo nung sinabihan ng creative industry na matutong mag-code? Ang mga pintor, illustrator, musikero, lahat ay binigyan ng parehong payo sa karera na parang pampalubag loob. Tapos, natutong mag-code ang AI ng mas magaling pa sa karamihan ng mga developer at biglang nagbago ang slogan sa maging isang prompt engineer. Isang buong industriya ang sumulpot magdamag. Mga kurso, mga sertipiko, mga LinkedIn profile na naglilista ng prompt engineering bilang pangunahing kakayahan. Ito ang hindi inilagay ni Newman sa course description. Mas magaling na ang AI sa pagsusulat ng sarili nitong mga prompt kaysa sa sinumang tao na may sertipiko sa prompt engineering studies. Wala nang silbi ang trabahong yon bago pa man matuyo ang tinta sa silabos. Pagsapit ng 2027, ayon sa mga mananaliksik na mahigpit na nakabantay dito, maabot natin ang AGI, Artificial General Intelligence. Ang punto kung saan, hindi lang iisang bagay ang ginagawa ng AI ng napakahusay, kundi pinapantayan o hinihigitan nito ang kakayahan ng tao sa halos lahat ng kognitibong gawain. Bawat spreadsheet, bawat legal brief, bawat diagnosis, bawat disenyo, bawat strategy deck. At bago mo pakalmahin ang sarili mo sa pag-iisip na ligtas naman siguro ang tubero, na tiyak na walang algorithm na kayang mag-ayos ng tubo sa ilalim ng lababo mo, mag-isip ka ulit. Pagsapit ng 2030, tinatayang aabot ang mga humanoid robot sa husay at kakayahang umangkop na kailangan para palitan din tayo sa pisikal na trabaho. Ang tubero, ang electrician, ang siruhano, hindi tayo pinag-uusapan ng 10% na kawalan ng trabaho. Ang uri na nagpapakaba sa mga ekonomista at nagpapawis sa mga central bank. Pinag-uusapan natin ang 99%. Isang mundo kung saan ang tanging mga trabahong natitira ay ang mga kung saan, dahil sa ilang sentimental, historical, o medyo fetishistic na dahilan, mas pipiliin mo pa ring magbayad ng tao para gawin ito. Katulad ng pagbili mo ng kinamay na solid oak table sa halip na flat pack na plastic mula sa IKEA, hindi dahil mas maganda ito, kundi dahil may naipaparamdam ito sa'yo. Hindi na ito isang bihirang pag-iisip. Si Dario Amodei, CEO ng Anthropic, isa sa mga kumpanyang aktual na gumagawa ng mga sistemang ito, ay tumayo sa entablado sa Davos noong unang bahagi ng 2026 at sinabing ang mga software engineer ay maaaring mawalan ng silbi sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Sabi niya, may mga inhinyero ako sa Anthropic na nagsasabi sa akin na hindi na sila nagsusulat ng kahit anong code. Si Geoffrey Hinton, ang taong halos nag-imbento ng mga modernong neural network, na nanalo ng Nobel Prize sa Physics noong 2024, na umalis sa Google particular para mabalaan niya ang mga tao ng walang filter ng korporasyon, ay nagsasabi na papalitan ng AI ang mga white-collar worker ng pangkalahatan. 55% ng mga Polish ay nakakakita na ng mas maraming banta kaysa sa mga benepisyo sa AI. Ang Poland ang pangalawa sa pinaka-pesimistikong bansa sa Europa tungkol dito, kasunod ng Hungary. Hindi ito technophobia. Ito ay pattern recognition. Pero, hindi ba natin pwedeng bunutin na lang sa saksakan? Sa puntong ito, palaging may nagsasabi nito. Bawat pamilya ay may isa. Ang tito, ang katrabaho, ang lalaki sa barbecue na nakasandal ng may kumpiyansa ng isang taong ni minsan ay hindi nag-google sa bagay na ipapaliwanag niya at ibabato ang kanyang alas. Kung magloko sila, puputulin na lang natin ang kuryente. Isa itong malalim na instinct ng tao. Tayo ang gumawa, kaya kaya nating baklasin.
may switch. Tayo ang may control. Maliban na lang sa hindi. At ang metapora ng pagbunot sa saksakan ay mabilis na nasisira kapag tiningnan mo kung ano ba talaga ang mga sistemang ito. Ang pagpatay sa isang super intelligent na AI ay hindi katulad ng pagbaba ng breaker. Para itong pagsubok na patayin ang internet sa pamamagitan ng pagbunot sa iyong router. O pagsubok na burahin ang Bitcoin sa pamamagitan ng pagsasara ng Coinbase app. O pagsubok na alisin ang isang computer virus sa pamamagitan ng pagpatay ng monitor mo. Ang mga sistemang ginagawa natin ay hindi nakaupo sa isang silid sa iisang server na naghihintay na patayin. Sila ay nakakalat, nakopya, tumatakbo sa mga infrastruktura na nakakalat sa 12-12 ng mga bansa, pagmamayari ng 12-12 ng mga entity at napapailalim sa 12-12 ng magkakaibang jurisdiksyon. Sa oras na magpasya kang kumilos, isang sistemang gumagana sa bilis ng superintelligence ang nakapag-clone na ng sarili nito sa 10,000 server, nakapagtatag ng mga redundant backup, na ilok ang iyong smart home at tahimik na nakansela ang iyong grocery delivery. Pero ito ang mas nakakabagabag na bahagi. Ang modernong AI ay hindi ininhinyero sa tradisyonal na kahulugan, kung saan ang isang pangkat na mga tao ay umupo, sumulat ng mga patakaran at gumawa ng isang nahuhula ang resulta. Mas malapit ito sa pagsasaka. Ginagawa mo ang mga kondisyon, tinatanim mo ang buto, dinidiligan mo ito ng data, at pagkatapos ay pinapanood mo kung ano ang tutubo. Kahit ang mga taong gumagawa ng mga sistemang ito ay hindi lubos na alam kung ano ang ginagawa nila hanggang sa magsagawa sila ng mga eksperimento dito. Hindi ito isang pagpuna. Ganito lang talaga ang hitsura ng siyensya ngayon. At ang siyensya, gaya ng nakagawian nito, ay may ugaling maglabas ng mga resultang hindi pinlano ni Newman. Alam ba ni Sam Altman ang ginagawa niya? At may pakialam ba talaga siya? Dito na nagiging mas madilim. Ang natural na sapantaha ay tiyak na ang mga tao sa tuktok ng mga kumpanyang ito, ang mga gumugol ng kanilang mga karera sa pag-iisip tungkol dito, ay nag-iingat ng mabuti. Na merong plano, na may mga safeguard, na walang matinong tao ang sadyang gagawa ng isang bagay na hindi nila makontrol at ilalabas ito sa isang mundo ng 8 bilyong tao nang hindi nakakatiyak sa kung ano ang susunod na mangyayari. Masyadong malaki ang inaasahan natin sa matinong tao na sapantahan na yan. Noong 2019, sinabi ni Sam Altman, CEO ng OpenAI, ang kumpanya nagbigay sa mundo ng ChatGPT, sa mga namumuhunan na kung maabot ng kumpanya ang AGI, maaari nitong makuha ang Litecoin ng lahat ng halaga sa hinaharap sa sansinukob. Hindi ang merkado, hindi ang industriya, hindi man lang ang planeta. Ang Litecoin, ang termino sa pisika para sa buong reyon ng space-time na posibleng maabot ng sibilisasyon ng Earth sa anumang direksyon hanggang sa katapusan ng panahon. Pag-isipan mo yan sandali. Hindi ito isang taong nag-iisip tungkol sa quarterly earnings. Ito ay isang tao na may tahasang layunin na kontrolin ang lahat ng umiiral at lahat ng iiral kailanman. At ang kanyang kumpanya, na orihinal na nakaistruktura bilang isang non-profit upang matiyak na malawakang mapapakinabangan ng sangkatauhan ng teknolohiya, ay tahimik na nagiging isang for-profit na korporasyon. Mahigit 30 dating empleyado, mga Nobel laureate kasama sina Hinton at ang ekonomistang si Joseph Stiglitz, ang sumulat ng mga liham sa mga attorney general sa California at Delaware na hinihiling na itigil ito. Nagpapatuloy ang pagbabago. Ang mga pamamaraan sa kaligtasan samantala ay ganito ang itsura. Bumuo ng isang digital na nilalang na humihigit sa talino ng tao sa bawat nasusukat na larangan. Pagkatapos ay abutan ito ng isang Terms of Service Agreement at umasa na magiging maayos ang lahat. Katumbas ito ng pag-hire sa isang serial killer at pag-asa na sasaklawin ng employee handbook ang mga matitinding sitwasyon. Palaging may mahahanap na paraan para lusutan ito. Hindi naman talaga ang handbook ang punto. Bakit patuloy pa rin ang lahat? Dahil walang motibasyon para huminto. Ang mga kumpanya ay may mga legal na obligasyon sa kanilang mga shareholder. Wala silang legal na obligasyon para sa patuloy mong kaligtasan. At sa isang karera kung saan ang unang makaabot sa AGI ay posibleng mapanalunan ang lahat, kabilang na, tila, ang Litecoin ng lahat ng halaga sa hinaharap sa sansinukob, ang pagbagal ay nangangahulugan lang na iba ang mananalo. Ano nga ba ang superintelligence? At bakit hindi natin mahulaan kung ano ang gagawin nito? Isipin ang isang French bulldog. Nakahiga siya sa sahig ng apartment ng may-ari niya, nanonood ng may bahagyang interes habang ang tao ay nakaupo sa harap ng isang mikropono at nagsasalita rito sa loob ng isang oras. Nauunawaan ng aso ang ilang bagay tungkol sa sitwasyong ito. Narito ang tao, walang mga treat na kasalukuyang ipinapamigay at bawal umakyat sa sofa. Ang hindi naiintindihan ng aso, ang mikropono, ang digital audio file,
ang podcast platform, ang advertising model, ang newsletter, ang tagapakinig sa Sao Paulo na nakatuklas sa palabas na ito sa pamamagitan ng algorithm ng Spotify at ngayon ay muling pinag-iisipan ang kanyang mga desisyon sa karera. Ang mga konseptong ito ay hindi umiiral sa mundo ng aso. Hindi dahil tanga ang aso. Bilang isang aso, maayos ang ginagawa niya. Kundi dahil ang agwat ng kamalayan, cognitive gap, sa pagitan niya at ng kanyang may-ari ay masyadong malaki para tawirin. Tayo ang aso. Sa isang paghaharap sa isang tunay na super intelligent na sistema, tayo ang litong hayop sa sahig, pinapanood ang isang bagay na sa pangkalahatan ay hindi natin kayang unawain. Kung mahuhulaan mo kung ano ang gagawin ng isang super intelligence, nangangahulugan itong gumagana ka sa parehong antas ng pag-iisip, na mangangahulugang hindi ito super intelligent sa unang pagkakataon. Ang kakayahang magulat dito ang pruweba ng agwat na ito. Ang mga mananaliksik na pinakamaingat na nag-iisip tungkol dito ay naglalagay ng posibilidad ng isang sakunang eksistensyal, pagkalipol, na dulot ng AI sa higit sa 99% sa susunod na siglo. Iniisip naman ng iba na ang numerong yon ay isang histerya lamang. Ang hindi komportableng katotohanan ay ang parehong kampo ay gumagawa ng mga edukadong hula tungkol sa isang sistema na, sa pamamagitan ng depenisyon, ay hindi kayang lubos na imodelo ng sinuman sa kanila. Walang nakakaalam. Hindi ito isang nakakapanatag na bagay na sabihin tungkol sa pinakamakapangyarihang teknolohiya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit ito ang pinakatumpak. Nakatira ba tayo sa isang simulation? Dito, nagsisimulang maging kakaiba ang mga bagay. Oo, depende sa kung paano mo titingnan, kung saan nagsisimula silang magkaroon ng kakaibang saysay. Isa-alang-alang ang direksyon natin. Ang sangkatauhan ay bumubuo ng papatinding makapangyarihang mga simulation realidad. Meron na tayong mga laro, mga virtual environment, mga digital na mundo na pinaninirahan ng mga karakter na pinapatakbo ng AI na kumikilos, nagre-react, at sa isang limitadong antas, nararanasan ng kanilang kapaligiran. Paggaling tayo ng paggaling dito taon-taon. Ngayon, sundan mo ang lohika pasulong. Kung ang sibilisasong ito, o anumang sapat na advanced na sibilisasyon, ay umabot sa punto kung saan maaari itong lumikha ng isang simulation na hindi maiiba sa base reality. Isa na may bilyon-bilyong tilamalay na mga naninirahan na tumatakbo sa halagang katumbas ng isang streaming subscription. Ilan sa mga simulation na iyon ang malilika? Bilyon-bilyon. Trilyon-trilyon. Para sa pananaliksik. Para sa libangan. Para sa nostalgia. Para sa isang thesis sa universidad ng isang tao na ang sibilisasyon ay napaka-advanced na ang gayahin ang isang buong makasaysayang panahon kasama ang mga malay na naninirahan ay proyekto lamang ng isang sophomore. At kung totoo yun, ano ang posibilidad na ikaw, partikular na ikaw, ay nasa iisang base reality sa halip na sa isa sa trilyon-trilyong mga simulation? Isa sa isang trilyon. Sa isang magandang araw. Formal na inihayag ni Nick Bostrom sa Oxford ang argumentong ito noong 2003 at hindi pa kailanman nasagot ng kasiyasiya. Binewala lang na isang magkaibang bagay. Tinataya ni Elon Musk ang posibilidad ng base reality sa isang bilyon. Ang numero ay halos wala ng kinalaman. Ang lohika ay nananatili anuman ang iyong paniniwalaan. Ang tunay na nakakapagtakang bahagi ay kung gaano na talaga katanda ang ideyang ito. Bawat pangunahing tradisyon ng relihiyon ay meron, sa kaibuturan nito, isang kwento na halos perpektong bumabakas sa simulation theory. Isang manlilika na may hindi maunawa ang katalinuhan na gumawa ng mundong ito para sa mga layuning hindi natin ganap na maunawaan, nag-iwan ng mga bakas para mahanap natin, at panapanahong ina-update ang mga panuntunan sa pamamagitan ng iba't ibang mga tagapamagitan. Ang mga patakaran, patches, ay nag-iiba. Mga paghihigpit sa pagkain dito, paggalang sa Sabath doon, 5 panalangin sa isang araw sa ibang lugar. Ang pinagbabatayan na arkitektura ay pareho. Wala lang itong bokabularyo hanggang ngayon. Anong gagawin ko sa lahat ng ito? Kaya, 79% kawalan ng trabaho ang naghihintay. Isang karera patungo sa teknolohiyang walang sinuman ang maaring ganap na kumontrol na pinapatakbo ng mga tao na ang nakasad na ambisyon ay kinabibilangan ng pag-angkin sa hinaharap ng buong universo. Isang hindi maliit na posibilidad na ang sibilisasyon na nagpapatakbo ng simulation na ito ay maaring mainis at isara ang tab. Ano ba talaga ang gagawin mo? Tumigil ka sa paghihintay bago ka magsimulang mabuhay. Ito ang isa na tunog poster sa waiting room ng isang dentista. Pero sa totoo, lang ito ang pinaka-rasyonal na tugon sa sitwasyon. Kung ang pinto ay sumasara na at may mga seryoso, kredensyal na tao na nag-iisip na ganun nga, ang halaga ng pag-aaksaya ng iyong limitadong oras sa trabahong kinasusuklaman mo, sa paglilingkod sa mga layuning hindi naman sayo, sa paggawa ng mga bagay na pagsisisihan mo,
ay hindi kailanman naging mas mataas. Kukunin na rin naman ng robot ang trabaho mo. Para saan pa ang pagtitipid mo sa sarili mo? Seryosohin ang mahabang buhay, longevity. Ang pagtanda ay isang sakit. Ito ang pinakalumang sakit, ang pinaka-universal at hanggang kamakailan lamang ang pinakatanggap. Ngunit, isa pa rin itong biological na makinarya na nasisira at ang biological na makinarya sa prinsipyo ay maaring maayos. Ang parehong AI na nagpupuyat sa lahat ay maaring makapaggamot dito sa loob ng ating buhay. Kung maabot mo ang longevity escape velocity, ang punto kung saan mas mabilis na pinapahaba ng agham medical ang buhay mo kaysa sa lumilipas na panahon, ang hangganan ay magiging bukas. Hindi na ito hakahakang siyensya. Isa itong seryosong agenda ng pananaliksik na may seryosong pondo. Pag-isipang mabuti kung ano ang may halaga sa isang post-labor, walang trabahong, mundo. Kung ang pisikal na trabaho ay walang bayad dahil ginagawa ito ng mga robot at ang intelektual na trabaho ay walang bayad dahil ginagawa ito ng AI sa ilang segundo, ano ang talagang mahirap hanapin? Scarce. Ano ang hindi kayang kopyahin, i-automate o mawalan ng halaga? Ito ang tanong na parehong nagpapanatiling gising sa mga ekonomista at pilosopo ngayon. Ang Bitcoin, sa matigas na limitasyon nito sa matematika, sa pagtutol nito sa pagmamanipula sa politika, sa kawalan nito ng pakialam sa patakaran ng central bank, ay isang sagot. Hindi ito ang tanging sagot. Ngunit ang lohika ng kasalatan, scarcity, sa isang mundo ng walang hangganang artipisyal na kasaganaan, ay nararapat na seryosohin. Ano man ang paninindigan mo partikular sa kripto. Kaya, yari na ba tayo? Malamang. Tayo ay mga pasahero sa isang barko kung saan ang kapitan ay nakakita ng iceberg, nakalkula ang epekto, nagpasya na ang pagbangga ay magiging makabuluhan sa kasaysayan at idiniin pa rin ang makina. Ngunit narito ang isang bagay tungkol sa pamumuhay sa loob ng isang potensyal na nakamamatay na sitwasyon. Nililinaw nito ang mga bagay-bagay. Nawawala ang ingay. Ang mga pagpapanggap ay nagiging malinaw na walang silbi. Ang natitira ay ang mga totoong bagay. Ang mga taong mahal mo, ang mga karanasan na hindi kasya sa isang highlight reel, ang maliliit na sandali na sa paanuman ay naglalaman ng lahat. Kung tayo ay mga karakter lamang sa simulation ng iba, maglaro ka man lang bilang isang kawili-wiling karakter. Nakakababot ang mga NPC. Ang kwento ay nagtatapos sa parehong paraan para sa lahat, ngunit hindi lahat ay makakapagsabi na sila ay talagang naglaro. Maging mabait. Manatiling mausisa. Yakapin ang mga taong mahalaga. Tingnan ng may angkop na pagdududa ang bawat bagong algorithm na humihingi ng iyong mga cookie. Dahil balang araw, ang isa sa kanila ay hindi nahihingi ng pahintulot.